bakit, pastor, kung pinagaling na tayo ng Diyos, ay bakit may nararamdaman pa rin tayo? It is normal. Sometimes, tayo ay nagkakasakit dahil sa kasalanan na rin natin. Right? Pinababayaan natin ang ating katawan. And then, tapos sinisi, Lord, pagalingin mo po ako. Sinisisi ang Diyos, hindi pinagaling. Ang tanong, ikaw ba'y nagbago? Ikaw ba'y, ginawa mo ba yung dapat mong gawin? So the bread, it remembrance the broken body of our Lord Jesus Christ. There is power in the bread because it reminds us that the bread, God heal us, restore us, and renew our fellowship and gratitude to Him. Number 3, the cup naman. Pag-aralan natin the cup. The power of the cup. The cup, a covenant in His blood. Kung ang saro ay isang tipan ng kanyang dugo, ay bagong tipan, bagong covenant sa atin ng Lord. Kaya nga may old covenant. Now, ang old covenant, ang mga tao noon ay nagsasacrifice para sa kanilang mga kasalanan. Nagpapatay sila ng mga animal na walang kapintasan. Every time na mag-o-offer tayo sa Panginoon, kaya nga, di ba, sabi, John 3:16, and yung sinabi ni Pastor Chris, ng 5 languages of love, and one language is giving. Precious giving, even kahit pero ang ating Diyos ay precious yung ibinigay niya. Binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala. Precious yun. Why? Sapagkat siya'y walang kapintasan. Ang old covenant, dapat may pagbubu ng dugo at ang animal dapat ay walang kapintasan. Ngayon, hindi lamang animal ang ang ginawa ng Diyos para mailapit tayo. Kung hindi ngayon ang kanyang buhay. Siya'y bakit perfect siyang sacrifice? Because wala siyang kapintasan. Kailan may hindi siya nagkasala. Kaya we are now new covenant. Hindi na tayo magpapatay pa ng mga animal. Magpatay na lang kayo pag may handaan. Ayan, Pero ngayon, sapat na ang ginawa ni Kristo para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga po, nung napako siya sa krus, ang sinabi, it is finished. Tetelestai. Ang mga tao ngayon, matigas pa rin ang ulo. Sinasaktan pa rin nila ang kanilang sarili. Para bang hindi sapat yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. It is blasphemy doon sa ginawa ng Diyos. Hindi mo nire-recognize yung kanyang ginawa doon sa krus ay banal. Wow! Hallelujah! Kaya the cups, through His blood, we have forgiveness of our sin. Kasi talaga namang hindi tayo karapat dapat patawarin because always nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya nga ibinigay si Jesus dahil hindi natin kayang abutin ang kanyang kabanalan. Pero dapat masolusyonan. Ang problema ay ang kasalanan na naglayo sa atin sa Diyos at hindi natin mapagtagumpayan ang kasalanan. So, ang Diyos din ang gumawa ng paraan para ma-restore at masagot ang problemang ito. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalatay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit lagi nating ini-emphasize? We need Jesus. Because without Him, we can do nothing. Without Him, there is no forgiveness. Without shedding the blood, there is no forgiveness. Kaya nga sabi ng Hebreo 10:19, kaya nga mga kapatid, tayo ngayon ay malaya nang makakapasok sa dakilang kabanal-banalan dahil sa dugo ni Kristo. Noon sa Old Testament, ang mga tao, bago sila lumakad sa Holy of Holy, bago ilapit ang mga tao sa Diyos, dapat ang high priest ay walang kapintasan. Nakaseparate siya for many days. Pero ngayon, hallelujah, dahil tayo pinaging banal ng Diyos, makakalapit tayo sa trono ng kabanal-banalan ng Diyos, hindi dahil sa ating maubuting gawa, hindi kakaunti ang kasalanan natin, kung hindi dahil sa kanyang biyaya. Amen? And that's grabe. Sabi ko nga, grabe. The blood of Jesus speaks mercy, protection, and freedom. Ang dugo ni Kristo
ay nagpapaalala sa atin, sinasabi nito na dahil sa awa ng Diyos, naligtas tayo. Dahil sa kapangyarihan at protection ng Diyos, pinalaya tayo. You are now free. When we partake the Holy Communion, do not do sin again. Turn from your sin. Pastor, hindi ko kayang pagtaguban. It is not true. Yes, hindi mo kayang mapagtagumpayan kung wala si Kristo sa iyong buhay. Sabi nga, lagi ko itong ini-example, for example, ito ay gamot sa ubo. Hindi, alam mo lamang na gamot ito sa ubo, pero kung hindi mo ito ititake, walang bisa. Ang dugo ni Kristo, there is no expiration, ayun na yun. Gising pa kayo. Ganun na nga yun. Walang iskadensa. Di ba? Akala nyo, ha? Salamat na lang, merong akong alam Italiano. Walang iskadensa. Pero, sabi nga, kaya parang, bakit, Pastor, namatay na si Kristo? Bakit marami pa rin masasama? Bakit hindi pa rin nila kayang magbago sa kanila? Nasimba naman. Bakit wala pa rin pagbabago? Kasi, hindi ina-apply ang gamot. Katulad din sa ubo, halimbawa sabi ng doktor, especially sa Pilipinas nangyayari ito, Nay, iinumin niyo po ang gamot for 15 days, 3 times a week. Okay po. 3 times a day. Sorry. Okay. Iba nga ang doktor ko eh. 3 times a day. So sige po, sasabihin agad natin, Opo, Dok. Sige, ito po ang reseta. Punta na po kayo ng pharmacy. Okay, punta naman. Magkano po ang gamot? 500 po ang isang tabletas. 500. Tatlong beses isang araw, 1.5. Ang sabi ni Doc, 15 days akong iinom. Magkano yon? Kere-kere 1. Madami-dami rin yon. Sige, bigyan nyo muna ako ng 5. Binigyan ng 5. 6. Para 2 araw. Nako, medyo okay na. Hallelujah. Okay na to. Pwede nang hindi ako uminom. And then, in the long run, naramdaman mo na biglang lumala. Why? Sapagkat nag-take ka lamang, hindi mo sinunod talaga yung proper way na sinabi ng doktor. Bakit ko sinabi ito? Maraming mga Kristiyanong alam ang sagot ay si Kristo, naranasan nila ang revival sa kanilang buhay, naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos for many months, and then after ng month, nawala na. After ng pinagpala, nawala na. After na sinagot ang prayer request, nawala na. Okay na ako eh. Saka na lang kapag pag may problema, hallelujah Lord, patawarin mo ako, nagkamali ako. Okay, take again sa doktor. Sasabihin naman doktor, ano ang sakit mo? Ito po, ginawa mo po ba ang aking? Opo, pero hindi po lahat, wala po akong pera eh. Ay, oo, anong gagawin natin? Di mamatay ka na lang. Kasi ang doktor, hindi po ba? Kaya nga tayo lumalapit sa Diyos dahil ang Diyos ang nagbibigay ng solusyon through His Word. Ang Diyos tapos na ang kanyang ginawa. Na-provide na niya yung cure or yung gamot sa ating kasalanan. Pero kung ikay mananatili na half-hearted ka lamang o yung nagtitipid ka lang yung ngayon ako'y okay, ngayon ay hindi, kapatid ko, mapapahama ka, mas lalala yung iyong sakit. Right? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, hinawawala ng bisa o ng kapangyarihan ang dugo ni Kristo kasi hindi tayo nagpapatuloy. Ang Holy Communion ay pagpapaalala na ang Diyos ay may bago tayong covenant. Ang ibig sabihin ng covenant, pinagkasundo, walang po pwedeng maghiwalay sa pamagitan lang ng dugo. Kaya nga, every time there is a covenant, there is a blood. Kita nyo, hindi natin alam na yun sa KKK, kataas-taasan, kagalang-galangan, at saka ano pa? Katipunan! Nabuo din natin yung mga kabats ko yan sila Sister Violi, kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan. Ay kaso, hindi nga nangyayari yon dahil katamadan ang nangyayari sa atin.
dapat kataas-taasang Diyos ang laging nananahan sa atin. Amen? Wala mong palakpakan sa Panginoon. Hallelujah. So, the power of the blood of Jesus bring deliverance, cleansing, and victory over the enemy. Revelations 12:11 ang sabi. Sa English, maganda nito sa Tagalog, nagtagumpay ang mga ito laban sa diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Sa English, having the glory of Revelations 12:11. 12:11. Yan. Sa katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Ang ganda nito, kaya nga yung blood ng dugo ng Lord, hindi siya nanatiling patay, siya'y buhay. At itong mga Kristiyano noon, namatay sila para sa kanilang pananampalataya at hindi na ikahon ang kamatayan. Kaya sabi diyan, and they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. Kaya pag ikaw ay nagkumunyon, hindi lamang first Sunday, Panginoon, this is my covenant, hanggang kamatayan, hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang matapos ang kailan pa man. Di ba? Kapag tayo nag-Holy Communion, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kaya sabi ng salita na yun, do this until He come. Hindi lang kaya ang Holy Communion ay pagpapaalala sa atin sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo. We receive deliverance from sin, deliverance from the captivity, protection from any attack of enemy, in freedom. Kaya pag kumanta tayo, hindi yung parang nakakulong tayo. When the Spirit of the Lord, there is freedom. Pero pag tayo ay kumakanta, when the Spirit of the Lord, there is freedom. Mama mia, para namang kasi nakakulong di ba? Hallelujah. So dapat, ang dugo, nawawala ng kapangyarihan ang dugo ni Kristo dahil hindi mo ina-apply sa iyong buhay. The blood of Jesus bring deliverance, cleansing, and victory over. And number 4, 5 minutes na lang. Hallelujah. Number 4, proclaiming the Lord's death until He come. Hello? Kailan matatapos ang ating pag-alala sa banal na hapunan? Kapag dumating ang Panginoon. You proclaim the Lord's death until He come. You proclaim the good news of salvation until He come. Ang banal na hapunan ay pagpapaalala, isang pribilehiyo that we need to declare the good news of salvation. What is the good news? The story of Jesus, that Christ died for our sin, that Christ rose again, and Christ coming again. Hallelujah. We continue to preach the gospel. Season out of season. Hindi tayo dapat nahihiya. Kaya nga, we are the body. Kapag nakita mo si sister na nag-iibanghelyo, sumama ka, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Support them. Hallelujah. Salamat sa isa na sumuport. Sabi ko sa inyo, yung pastoral team namin, hindi talaga wala kaming iwanan ng mga yun. Hallelujah. Wala pa naman natin ang Lord. So, proclaiming the Lord's death until He come. We are excited to participate the Holy Communion. It is a new covenant, reminding that we have a duty to proclaim Christ's death. Hindi lang siya namatay doon. He died, He rose, and He is coming. Are you ready? Na dumating siya. Pag sinabi ng Lord, hallelujah, darating ako, humarap ka, may nadala ka bang kaluluwa sa akin? Lord, I wait you until you come. Hindi ka naman agad dumating, kaya hindi agad ako nag-ibanghelyo. Kung alam ko lang, ginawa ko na sana. Ay, hindi ganon. Hallelujah. Do this until He comes. Ibig sabihin, when He said, it is command, go. Go. Hallelujah.
Hallelujah. Hindi mo na hintayin pa na kapag may programa ang church. Every time na may makakasama ka, makakasalamu ka, preach the gospel. Season of it. It is an evangelistic message. Pointing the finished work and the future hope of our Lord. Kasi maraming mga doon, there is no hope. Why? Because there is no Jesus. Jesus is our hope. Jesus is our victory, and Jesus is our salvation. So continue to proclaiming the Lord said until He comes. Continue to proclaim the gospel of Christ. Upang mas lalo pang mapalaganap ang kanyang salita. Now, warning. Number 5. The warning. Take it worthily. Ibig sabihin, sabi diyan, whatever eat or drink in an worthy manner, anong mangyayari? Sabi niya, diyan, not about being perfect, sabi niya, hindi lang dahil tayo ay hindi dahil hindi tayo perfecto. Kailangan perfect ka bago ka but being prepared. Prepared. Are you, kaya sabi, prepared ba ang iyong heart? Meron bang kasalanan sa iyong puso that holding you na magpartake ng Holy Communion? Repent. Meron bang pagkukunwari sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao? Repent. Kaya nga sabi, let a man, kasama ang women, kasama ang youth, kasama ang senior, examine yourself. Hallelujah. Kasi sabi, men lang daw pastor. Hindi, kasama nga when they are talking to men, they are talking to people. Amen? Ayan ang Bible. Self-examination is a part of the process. When we partake the Holy Communion, hindi pagkatapos ni pastor, nakapanalangin si na pastor ng bread and ng cup, and then tapos na. No. Self-examine is a part of the process. We come to the table in humility and sincerity. Hallelujah. Humility and sincerity. The power of Holy Communion changes for repentance, purity, and alignment with Christ. The power of communion, ang power nito ay baguhin, ang makasalanan, and tinuturuan tayo na humingi ng tawad sa Panginoon, magpalinis, at i-inline tayo ang ating pananampalataya sa Diyos. Lord, narito, di ba minsan, dumadating ba sa buhay niyo, minsan parang ayaw niyo mag-partake ng banal na hapunan dahil parang, Lord, I am not worthy. No. You need to confess it. You need to examine yourself and then ask forgiveness. And now, Lord, this is a bread and cup. Nagpapaalala sa akin na from now on, I repent, I confess my sin, and I promise na hindi na ako babalik pa doon. And last, number 6, the resort power or consequence. May kapangyarihan, ang banal na hapunan, pero may consequence din kapag hindi mo ito in-examine ang iyong sarili. Kaya sabi ng Bible sa verse 30 ng 1 Corinthians 11:30, for this many are weak, sick among you, and many dead. Kasi yung sleep po ang sabi doon. Pero marami na sa inyo ang mga namatay. Dapat sana ay ikaw ay umabot pa ng 60 years old, 80 years old, 90 years old, pero hindi mo ginawa ng maayos ang banal na hapunan, it result consequence, kaya naging 40 years old lang ikaw. Sana nagamit ka pa. Sana yung mana mo, naipasa mo, hindi kinuha ng bangko. Mama mia, So, that's the consequence. There is power because sa Holy Communion, the early church took communion seriously, that physical effect follow. Measuring bring weakness, but use bring power. Ang maling paggamit, nagdudulot ito ng kahinaan. O, ang iba nga ay masakit. O, ang iba nga ito pa yung nagdudulot ng kamatayan. Kaya bakit hindi tayo gumagaling? Because it is not proper way. Hindi naging power kung hindi consequence. Kaya may tayo dahil hindi nagpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan.
Kaya sabi rito, either power ang ma-receive mo or consequence. Kaya let us examine ourselves. No? So, ano ang kapangyarihan ng Holy Communion? Healing power during communion. Kaya take note, dahil nandun yung repentance kaya hindi tayo dinidinig ng Diyos because of sin. But when you partake Holy Communion, you receive a healing power. Maraming nag-testimony. Iba daw ang naranasan nila when we partake the Holy Communion. Why? Because tinake nila ito seriously. And they believe na ang tinapay, yung tinapay na yan, wala yung kapangyarihan. Yung simbolo ng tinapay ang nagbigay ng motivation ng kapangyarihan because ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpagaling sa atin. And by those stripes, we are healed. Kaya when you partake the Holy Communion, Lord, salamat sa tinapay na ito dahil alam kong ito'y anting-anting. Ha! Hindi po ganon. Mga Batanggenyo, ganyan kami, mahilig kami sa mga bato-bato. Bato-bato pics, hindi kasama. Okay, so, mga kapatid ko sa Panginoon, many will testify deliverance from the oppression. Kasi di ba, minsan, na-oppress tayo, inaatake tayo ng kaaway kapag we were doing Holy Communion. Ayan, pahali-hallelujah ka pa, makasalanan ka naman, di ba? And we are guilty. Ngayon, dahil guilty ka, kung ako na may hindi tatanggap, mahahalata nila, tanggapin na lang. Without repentance. Ang Diyos ay magpapatawad. But kahit wala naman nakakaalam Pero ang Diyos, alam niya ang puso ng bawat isa. Kaya ini-encourage ko na wala ni isa man sa inyo na hindi ko mag-take ng Holy Communion dahil ang Diyos ay Diyos magpapatawad. But, kung walang fruit of repentance, you will receive consequence. Kaya, sino ang gusto nyo? Power or consequence? Hallelujah. Palakpakan naman natin ng Diyos. Now you are ready sa banal na hapunan and we are excited sa gagawin ng Diyos. Restoration of marriage. When we partake restoration, nire-restore ninyo ang inyong pag-aasawa. Hindi nyo ba, kita nyo, magkakatugon ng bawat mga mensahe. Kaya i-apply nyo yung 5 languages of love. Alam nyo ba yung mga power? Meron kasing you gave love, you gave. Pero ang gusto pala ni Mrs. yung haplosin mo siya. Hindi yan ang gusto ko. Meron namang haplos ka ng haplos. Ayaw ko! Bakit? Wala tayong pambayad sa gastusin. Hindi pala, giving pala ang gusto. Ayan, maraming mga asawa dito, giving pala ang language of love nila. So mag-ipon-ipon na kayo mga boys, mga girls. Ayun pala ang gusto nila. Kasi, pero sabi nga, unang nagbigay ang Panginoon. Kaya ang ganda ng mensahe ni Pastor Sai, when you give, as a sign of love sa Lord, give. Hindi ang motivation mo ay, offering, I love to give. Hallelujah. Because I love the Lord. Hallelujah. Pag ba tayo ay may iniibig, di ba, nung nililigawan ko si Mrs., naku talagang, pag yung pinakamamahalin ng binibili ko. Pero nung mag-asawa na kami, nakuha na lang ako sa garden, tapos nabili na lang ako ng chines. Nahuli, so napilitan akong bumili. But, ang pag-ibig dapat natin, mga kapatid, ay hindi nagbabago. If you love the Lord, mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, you can give more sa iyong asawa, sa iyong anak, dahil mahal mo ang Panginoon. The bottom line is, unahin mo ang pag-ibig sa Diyos. The power is spiritual awakening. Yung spiritual na paggising? Inaalala nito yung dating pag-ibig mo sa Kanya. Para bang sabi, naalala ko yung pag-ibig mo noong una. Sa Revelation, sabi sa isang church, nalalaman ko ang iyong mga gawa, pero nakalimutan mo yung iyong dating pag-ibig sa akin. Pag-partake natin ng banal na hapunan, remember yung unang pag-ibig natin sa Diyos. Tinatawagan ko ang worship team. The power of communion can bring life or judgment. Again, the power of communion can bring life or judgment. Depend
depending on how we receive it. And katulad ng sinabi niyo nga, you declare that you receive power. Amen? Not consequence. Conclusion, the power of the table, when we partake, we look back to the cross. We examine ourselves. Kaya nga sabi, Lord, narito. We will start to partake the Holy Communion, examine ourselves. Look up to Christ's present help. Look up to Christ's present help. We look ahead to His return. Call for action. Are you prepared to come to the table? Come with faith, not fear. Come with repentance, not a ritual. Come with expectation, not differences. Hindi yung parang naiiba ka, wala lang. Take the Holy Communion with power because there is power in the table for those who come rightly. As the worship team bring a song, let us bow our head. Let us examine our heart and do Holy Communion with respect, reverence, and respond to what the Lord has done to everyone. Yes, God. Lord, search our heart. Reveal anything, sin, hindering to come to you to participate the Lord's Supper. We confess my sin and turn away from our sin. Thank you, Father God, for your body and blood that was broken in shield for me. Help me to take communion with reverence, gratitude, and clean heart right now, in the name of our Lord Jesus Christ. As you promise, O Lord God, to your people, that those stripes we are healed. So right now, in the name of our Lord Jesus, before we partake the Holy Communion, forgive us, clean us, restore our marriage, and communion to you, Lord. Because of time, tayo po'y tumayo. Ibibigay ang banal na hapunan ng pastoral team sa inyong lugar at sabay-sabay po tayo na magpapartake. Itayin niyo yung aming hudyat bago kayo kumain ng tinapay at saro.
examine ourselves. Ask to the Lord forgiveness and trusting God that the Lord will forgive you. 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us and all unrighteousness. As we continue, Pastor Bai and Pastor Ronald, we will pray. Pastor Bai, pray for the cup, and Pastor Ronald, we will pray for the bread. Kung meron na pong lahat, amen. So meron ng lahat. Hindi po tayo magsisimula ng wala na ang iba'y wala. Ano? So taas po ang wala. Mahalaga po ang momentum na ito. And I believe may malaking gagawin ng Diyos sa inyong buhay. He will heal you, He will restore you, He will empower you, He will revive you. So taas po natin ang ating tinapay. Pastor Bai, can you please pray for the bread? Panginoon, nakataas ngayon ang tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan na nagtamo ng mga latay at sugad para sa kagalingan ng bawat isa na sasampalataya sa iyo. Kaya kasabay, Panginoon, ng aming pagtanggap ng tinapay na ito, tinatamo namin ang, yes Lord, kagalingan, hindi lamang sa aming pisikal, kundi sa spiritual at sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At kami nagpapasalamat sa kagalingan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po nakataas ang tinapay. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon, na ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo. Salamat po, Panginoon. Salamatan po natin ang Panginoon. Lord, salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa restoration, even our fellowship, even our marriage, even our holies. Salamat sa demonstration ng iyong pag-ibig and protection to your people. We receive it in Jesus' name. Taas po natin ang saro na kumakatawan sa dugo ni Kristo, and Pastor Ronald will pray for the cup. O dakilang Diyos, tinataas po namin ang saro na siyang sumisimbolo ng iyong dugo, na siyang dumanak, naglinis sa amin upang kami ay makawala sa kasalanan. Salamat o Diyos sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Inaalala po namin ang iyong ginawa para sa amin, O Lord God. Salamat o Diyos sa kaligtasan at paglilinis mo sa amin, O Lord God. At Panginoon, maging daan sa amin, Panginoon, sa paglakad sa tamang daan, Panginoon, pagkilala sa iyo, sa iyong ginawa, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Tili pong nakataas ang saro. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang saro na sumisimbolo sa dugo ni Kristo, ang bagong tipan ng kanyang pag-ibig sa atin. Panginoon,
Salamat sa saro na nagpapaalala sa amin ng iyong kabanalan at bagong tipan na sa iyong mga dugo, Lord, ay nabubo para sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan. Bless your people, O Lord God. Protect them and bless continually. In Jesus' name, Amen. Narito po ang benediksyon. Taas po natin ang ating mga kamay. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Naway panatilihin niya ang walang kapintasan ng inyong buong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat at tumawag sa inyo at gagawin niya ito, sumainyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Santong Espiritu, sa pangalan ni Jesus, ang bayan ng Diyos ay magsabi na